Ngayong araw ay gumawa kami ng cake. Pero hindi nga ito cake na kagaya nung nakikita nyo at nabibili nyo sa mga tindahan. Hindi nga lang iisang ginawa namin, marami yan. Meron pa nga isang malaki dito. Ang tawag nga pala namin dito ay kasaba cake kasi gawa nga siya sa balinghoy. Kaya kung interesado ka kung paano namin itong ginawa ay panoodin mo ang buong video na to. Sarap. Sarap. Good na good. Sa paggagawa nga nitong kasaba cake ay yayadyarin mo muna yung mga balinghoy. Sisiguraduhin mo maganda ang pagkayadyad, yung pinong-pino at hindi kasama yung mga ibutod niya. Ito nga pala yung mga balinghoy na gagamitin ni mama. Napakaputi at napakakinis, sana all. Nang matapos ngang yadyarin ang mga balinghoy ay nilagyan na ni mama ito ng mga pampalasang sangkap. Siyempre naman para yung kasaba cake natin ay lalong sumarap. Isang latang kondensada para mas lalong luminamnam ang lasa. Plus isang latang evaporada. Siguradong napakasarap nito mamaya. At sa mahihilig sa matamis, inyo na itong subukan at siguradong inyong magugustuhan. Sa mga nakakapanood nga pala ng aking video, malaking tulong kung makakapag-like and share kayo. Salamat. Pagkatapos ngang lagyan ng gatas, nilagyan naman ito ng vanilla para pampabango ng aroma. Huwag nyo ng karamihan, tansyahin nyo lang, pangit din yan pag nasobrahan. Pagkatapos nyong ilagay, hahalo-haluin laang at pwede na yung isa lang. Pero bago yan, nagtunaw muna kami ng puting asukal. Shoutout na rin nga ho pala sa mga viewers ko na laging nandyan. Sana ho hindi nyo ako pagsawaan na suportahan. Yung puting asukal na tinunaw namin kanina, binubuhos naman namin dito sa sinunog na asukal na pula. Pagkatapos ay naglagay kami sa bawat lalagyan. Sa mga gusto nga palang umorder ng luto ay mag-comment lang kayo dahil nagpapa-order din si mama niya. Pagkatapos namin lagyan ng tinunaw na asukal ay nilagay na namin dito yung balinghoy na may timpla. Sa mga nakakaalam nga pala ng ganitong recipe, mag-comment naman kayo at i-comment naman kung anong tawag nito sa inyo para malaman din namin kung anong tawag sa ibang lugar nito. At ito nga isang malaking ginawa ni mama ay may umorder niyan sa halagang 160 pesos. Ay hindi ka nalugi dyan. Minsan nga nalulugi pa si mama dahil lahat ng ingredients ay binibili niya. I-steam nga lang pala namin ito pero hindi steamer ang gamit namin dyan. Kaserola na nilagyan ng kawayan. Wala pa kasi si mamang nabibiling steamer. Banda-banda riyan at bibili ako niyan. Akin lamang pag-iipunan. Sa pagluluto nga pala nito ay siguraduhin yung maluluto ng husto. Ganyan ang itsura niya, pwede nyo na yung hanguin. Hala hahanguin na yan ni mama at aking titikman na. Para lumamig, buksan nyo yung takip, kayo magsapin at yan ay mainit. Ganito nga pala ang itsura niya pag tinaob mo na. Kitang kita mo ang ibabaw ay napaka-juicy dahil dun sa asukal na pula. Nadagdagan pa nung gatas na ibap at saka yung kondensada. Ay nako, talagang walang tatalo na. Pero pagdating sa pormahan, ito talaga yung finished product niyan. Kitang kita nyo naman may cheese pa sa ibabaw. Pero kung makikita nyo, yung aming mga titikman ay walang cheese yan dahil mahal ang cheese ngayon. Unang ang tumikim ay ito si Kia. Himod nga niyan, pati kutsara. Hindi ko lang nakita. Sumunod ng bumanat ay ito si Lisa. Tapos niyang matikman, sabi niya sa akin idadagdag daw niya ito sa paborito niya. Sabi ko naman lahat ng pagkain ay paborito mo na. Kung nagustuhan mo nga pala ang aking mga video, paki-like and comment naman. At kung hindi naman, paki-share na lang para hindi natularan.